Advocacia kontra sa diabetes, alta pressure. So magpo-focus po ako more on this diabetes. Why? Dahil patas ng patas ang may diabetes. At yung komplikasyon, ito thinking natin talaga ever since may diabetes ako, may gamot. And still, patas ng pataas ang diabetes. Ibig sabihin, may gamot nga, bakit hindi nagagamot? Okay? May papanood po ako sa inyo. Baka hindi pa nagpapanood yan. Ay sabi po nila, hindi madali ang road to fitness. Paano at saan nga ba magsisimula? Panoorin po natin ang fitness journey ng isang dating kubis, si Dr. Brian Castillo. Ito po ang report. 52% ng mga adult Filipino ay may metabolic syndrome. Yan ay ayon sa 8th Philippine National Nutrition Survey. Ang metabolic syndrome ay grupo ng medical conditions na risk factor sa coronary heart disease, diabetes, stroke at iba pang problema sa kalusugan. Tinatawag din itong insulin resistance syndrome. Si Dr. Bry Aubrey Castillo, isang pediatrician, aminadong minsan nang napabilang sa datos ng may metabolic syndrome. Nagsimula siyang tumaba noong 2012. Ito yung sinasabi nila, rice is life, only rice. I can take 4 cups of rice or more in a meal. Hanggang hindi naubos yung ulam, dagdag pa rin ako nagdagdag ng rice. So yan, then favorite ko mga donut, soda, naku soda, 1 liter, 2 liters, maubos ko yan in one sitting. Hanggang sa umabot si Doc Brian sa obese 2. Kaya naging obese 2. So meron tayong may normal weight, overweight, obese 1, obese 2. Ang pinakalas, kung morbidly obese talagang alaki. Malapit na ako doon. Kakibat ng mga sakit na ito, ang pagdami ng maintenance at paggamit niya ng makina para lang makatulog. Nung may severe sleep, obstructive sleep apnea ako, meron akong machine, CPAP, which cost mahal. Okay, so gumagamit ako niyan para makatulog. Agaman sinubukan ni Doc na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtitraining at pagsali sa iba't ibang athletic events, hindi pa rin daw ito sapat. Kahit na ginagawa ko itong mga activities na to, para kung yoyo sa weight, bababa ng 2 kilos, magigain ako ng 3 kilos. So something's wrong. It's not the exercise, it's what I take inside my body. Samantala, matapos ang 7 taong pagtitiis sa kanyang karamdaman, 2019 ang desisyon si Doc Brian na itama ang kanyang pagkain. Hindi naging madali ang journey sa kanyang lifestyle change. Maraming pagkakataon daw na bumabalik siya sa nakasanayang pagkain. Binge eating, yung yo-yo dieting, ang problem is the cravings. Pero dahil na rin sa determinasyong mapabuti ang kanyang buhay at kalusugan, nagawa ni Doc Brian na ibahin ang kanyang lifestyle. Payo ni Doc sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang health journey. Ang unang-unang iisipin mo, ano yung goal mo? You need to have the right mindset. So, kasi kung wala kang goal, para kang inaano ka lang sa agos ng tubig. Alright. Set a goal. Ayan, diba? So, ano ang diabetes? It's a chronic metabolic disease. Okay? Increased by high sugar. Oh, sino yung hindi nakokontrol ng sugar dyan? Pakahirap ano? Inom ka na ng inom, hindi nakokontrol. Uncontrolled sugar. Oh, there are types. May type 1, si Gary Valenciano, type 1 yun. Talagang forever naka-insulin. Type 2, alam nyo ang type 2 diabetes?
Nung panahon ko noon, med school, oral lang ang gamot yan. Oral meds. Ngayon, kung ano yung gamot sa type 1, insulin, nag-i-insulin na rin. Okay? Then, gestational diabetes. Pagka nagbubuntis, nagkakaroon ng mataas na sugar. Okay? So, ilaktawan na natin yan. More common ang type 2, 45 years old older, pero mukhang hindi na. As early as may 21 years old ako, diabetic na. Sinisi pa niya yung tatay niya. Bakit daw nilalanggam yung inidoro? Akala yung tatay niya may diabetes. Yung pala, siya ang may diabetes. Okay? Okay. Para ma-aware tayo na hindi biro ang diabetes, na hindi lang sa gamot tayo aasa para mag-improve ang health ninyo kung may diabetes kayo, we need to know ano ang komplikasyon nito. Once na malaman yung komplikasyon, sigurado ako, magbabago kayo ng lifestyle. Okay. Eye problem. If you are diabetic, nanlalabo na ang mata ninyo, one complication. Pwede po kayong mabulag kung hahayaan nyo lang. Naku, ito yung pataas ng pataas, no? Kidney disease. So, sinisira niya ang kidney ninyo, ang nephron. And eventually, nagkakaroon ng protina ang ihi, nagiging anemic, and then, ako, so yung iba nasasalinan pa ng dugo. Pagka nakarinig kayo sasalinan ng dugo, gugustuhin nyo pa ba yun? Hindi. And dialysis ang endpoint. Dialysis or liver transplant. Ang mahal. So if you have diabetes, you need to control it. Ayan. Yan yung mga na-amputate, napuputol. We have a patient, no? I have patient. Father niya diabetes siya, diabetes din. Pero pa-consult sa akin. Okay. Yung father niya, na-admit dahil may nakaapak ng pako. Overnight, nangitim. Hindi na nakalakad. So, ang sabi ng surgeon, putol ang paa. Okay? Yung foot. Pero pag gising ng pasyente, below the knee. So, ibig sabihin, nung inopen nila, yung bulok nasa loob. Complication of diabetes or uncontrolled sugar. So, kung hindi nyo makontrol ang sugar ninyo, pwede kayo magkaroon ng komplikasyon na ganyan. Nerve damage. Ibig sabihin yung pag inapak nyo, ang sakit. Pag inapak nyo, hindi nyo maramdaman or tinutusok-tusok ang talampakan. Hindi lang paa, pwede buong katawan. Pwede kamay. No? Ayan. Tingling, burning, pain, numbness. Yan yung mararamdaman ninyo. Okay. Heart attack and stroke. So if you have uncontrolled sugar, normal ang BP, pwede kayo ma-stroke. Meron akong patient, coach namin. Nag-ask siya noon, normal ang BP niya noon, bakit siya na-stroke? Wala siyang maintenance, nagmo-monitor ng BP, palaging normal. Sabi ko sa kanya, Mami, 22 years diabetic,
4 years insulin, so uncontrolled ang sugar, pwede po kayo ma-stroke. Ang complication ng diabetes, stroke. Kaya kung natakot kayo sa cholesterol niyo, mas matakot kayo sa mataas na sugar. Yung iba kasi, di ba, thinking natin, high cholesterol, pwede kayo ma-stroke. Pero eto ngayon, ang number 1, magkokos ng stroke sa inyo pag hindi nyo makontrol ang diabetes. Okay? And of course, heart attack. Sama yan. Gum disease, hindi masyado. Tanggalin lang yung ngipin. Pero, if you are diabetic, maraming complication din. Kaya nagkakaroon ng, di ba, mga diabetic, pag magpapabunod, kailangan ng clearance. Dahil pwede rin magkaroon ng complication sa brain. Infection, papunta sa brain. Kaya kailangan control ng sugar bago operahan. Bunod. Kahit isang bagang lang yan. Okay? So if you are diagnosed with high sugar or diabetes, so paano natin ma-diagnose diabetes? If you have fasting blood sugar of 125 milligrams per deciliter plus HbA1c of 6.5 and above, diabetes. Yung iba kahit dito lang sa finger, if your sugar is 200 pataas, diabetes. Okay? So you need to monitor your sugar. And have a regular, kasi monitor kayo na monitor ng sugar, wala naman kayong gagawin, useless. So you need to consult your doctor. So, anong bibigay? Gamot. May gamot naman. So, kakainin ko pa rin yung mga food. Because may gamot ako. Sa umpisa, bababa, kakain ng high sugar food, high carbs, tataas ulit sugar, inom ng gamot, bababa, hanggang sa magiging resistant tayo. So, dadagdagan yung isang gamot, naging 2. Pagbalik nyo, naging 3. Naging 4. Then, insulin. Insulin na mababa ang unit, pataas ng pataas. Sana yung height na lang yung pataas. Pero hindi, yung insulin. So, if you consult your doctor, how come nung binigyan kayo ng gamot, bakit hindi nakokontrol ang sugar? No? Because of your lifestyle. Actually, sa akin, once diagnosed diabetes, hindi pa ako magbibigay ng gamot. Kakausapin ko ang patient, kaya niyo ba magbago ng lifestyle? Siyempre, sasagot nyo, yes. Kaharap niyo ako eh. Siyempre, yes. Wala namang no. Okay? So, malalaman ko lang yan after a month or 2 or 3 months. Babalik kayo with repeat labs. Doon naman natin malalaman yan. At pag hindi nagbago, hindi bumaba, lifestyle daw. So, hindi. So, before we do medication, pagka nakita ko walang pagbabago, doon ako nagbibigay ng gamot. Because it will help. Kasi pag hinayaan nating walang gamot, hindi bumababa yung sugar niyo, may damage pa rin. Ang thinking natin, ang gamot ang nagda-damage sa katawan? No. Mas may damage kung hindi natin pabababain ang sugar. Okay? And eventually, pagka nakontrol ang sugar, magtatanggal na ng gamot. Yun ang purpose ng medication. Ang problem, kung inom kayo ng medication,
control naman ang sugar ninyo, may damage din kasi may mga side effect ang mga gamot. Pag too long, mga decades umiinom kayo niya, pwedeng yung side effect niya ay pwede nang magkaroon sa inyo. Okay? So before medication, number 1 pa rin ang lifestyle. Kaya pagka kinausap niyo doktor niyo, Dok, pwede bang hindi mo na iinom? Magbabago ako ng lifestyle. Magpapaturo ako kay Doc Bry at Kuya Ibo. Okay? Okay. Then, kung hindi pa rin talaga, hindi kayo nagpakita sa amin or hindi kayo nagpa-consult, malamang, bibigyan kayo ng oral medication. At pag hindi nag-improve, okay. Huwag muna yun, kasi una, no, ang ginagawa, oral medication, wala na to. Hindi talaga mag-i-improve. Sa totoo lang. Okay? So, tuturuan namin kayo mag-lifestyle modification. Lifestyle change. New start. So, start tayo sa nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. These are all free. Hindi yan binibili. Walang bayad. Okay. Kumain sa fast food. 1,177 calories. Siyempre, hindi lang once ang kain. Ilang beses? 3? 4? 5? O, sabihin natin 3. 3,000. Nag-exercise, sabi niya, susunugin niya lahat yung kinain niya. 45 minutes of stationary bike, 400 calories. Against 3,000, dahil 3 beses kang kumain. Proud na proud ka pa. Tagaktak ang pawis mo. Nasunog ko yung kinain ko. Ayun, 400 calories lang pala. So, ibig sabihin, maghapon kayo naka-stationary bike kung gusto nyo mag-burn lahat yan. Hindi na kayo magkatrabaho. So, think. You cannot exercise a bad diet. So, eat real foods, nutrient dense. Okay, nako. Carbonated drinks, refined sugar, artificial foods, processed food, crap. Alam mo, maswerte sa province. Real food sa mga pagkain. Okay? So, binibili sa wet market, niluluto ninyo. Pero dahil so busy ang trabaho, walang time magluto, easy to cook. Ilang minutes? Try 5 minutes? 5 minutes? 5 minutes. Nakalimutan ko na, hindi na kasi ako nagluluto doon. Dati ganun ako eh. Kala ko 3 minutes. 5 minutes pala yun. Meron ka ng pagkain. O, ayan. It will damage your health. Exercise. Okay. 150 minutes per week, adult. So, pag dinivide mo yan, mga 20 plus minutes. Okay? So, sa mga sedentary, you can just walk. 30 minutes walking. Continuous walking. Sarap tumakbo dito sa inyo. Sa totoo lang. Pag nakikita ko yung mga kalsada, gusto kong tumakbo, gusto kong mag-bike. So, you need only to walk 30 minutes daily. I-enjoy nyo. Alam ko, hindi nyo na-i-enjoy ang cardio. Pagka nakita nyo na tumatakbo, pag nakakita ko yung tumatakbo, napapagod na kayo kakakita lang. Sabi, parang buwang yun ah.
Tumatakbo sa init. Okay? We need to walk. Kaya tayo may paa. Walk. 30 minutes lang. Enjoy nyo. Pag na-enjoy niya, consistent kayo daily, mapapansin ninyo. Napakadali ng umakyat ng hill, umakyat ng hagdanan, hindi kayo hihingalin. Kung meron kayong regular cardio workout. Okay? Sa mga bata, paglaruin nyo, patakbuhin ninyo. In this generation, takot ang magulang, madapa ang bata. Parang iniisip ko ng panahon ko, ng bata ko, walang pakialam nanay ko. Pero pag uuwi kami, may palo. Kasi late na umuwi. Ang dungis-dungis. Diba? Ngayon, ang linis-linis ng mga bata, bawal madumihan. Sana may inaakyat, umaakyat pa ng mga puno. So, 60 minutes, yan yung mga pwedeng laro ng mga bata. Kung hindi naman, ayaw nyo, involve them to sports. Swimming, basketball, volleyball. Ano ba uso ngayon? May table tennis. Basta merong outdoor sports, i-involve nyo siya. Okay? Okay, ang difference, these are muscles. 40 years old, muscles yan. Yung puti, yan yung fats. 74 years old, so mas madaming fats. 40 years old, triathlete. 74 years old, sedentary. Ito yung mga thinking nila. Senior na ako, Dok. Hindi na dapat ako nag-exercise. Hindi na dapat ako nagbubuhat. Ito naman, 74 years old, triathlete. Yan ang muscles nila. The same lang. Magkaibang age. Endurance athlete, so active, sedentary. Okay? So, kahit 60, 70, 80, 90, you can do resistance exercise, cardio exercise. Alam niyo yung advantage niyan? Balance. Pagka kasi walang exercise sa mga senior and mga elderly, madali kayo mabuwal, matumba. Pero kung may exercise kayo, lalo na sa legs, pwede kayong squat, iwas injury yan. Kasi pagka natumba kayo, fracture. O pag 60, operasyon. 70, operasyon. Pag 80, nagdadalawang isip na kung ooperahan. So, wheelchair na o kaya bed. Nakahiga na lang. Okay. How to compute your water requirement per day? Ito na yan. Pounds, weight in pounds divided by 2. I-convert yung weight in pounds divided by 2. Ounces ang unit, i-convert mo sa liters. Minimum yan per day. Okay? O, pwede kayong picture. Ayan, para may quiz mamaya. Okay? O, sige. Para alam nyo na hindi kayo dapat bababa dyan na fluids. Kasi ang mga naglo-low carb, nadi-dehydrate. Kahit hindi nga naglo-low carb, kahit high carb, hindi kayo mahilig uminom. Marami. And if you are thinking of drinking too much water, nakaka-dehydrate din yun, ha? Why? Meron tayong tinatawag na water intoxication, nalulunod sa tubig. Pwede kayong ma-dehydrate. Okay? Okay na? Yes. Sunshine. Doc,
anong oras pwede magpa-araw? Hindi ba 7? Ano yun? Baby? Baby po yun. Pwede po tayo from 10 a.m. to 3 p.m. 30 minutes naman. Hindi naman yung buong. Okay? Mas maganda yan. Why? Libre melatonin. Libre. So when you do your 30 minutes walk, pwede po kayo magpa-araw. Magdala lang kayo ng electrolytes. Huwag kayong walang dala-dala. Or water lang, no? It's not enough. Kailangan electrolytes. During walking, electrolytes. Okay? Temperance. O, mga may bisyo. Yan yun. Pagpipigil. Sobra sa pagkain, sobra sa bisyo, yan. Need yung pigilan ang sarili. Okay? Yun ang maganda dito. Unlike sa Manila. Diba? Libre. Sabi ko sa inyo, libre lahat yan. Ginagawa pa ba natin to? Maganda yata walang kuryente, no? Naabutan ko yun sa probinsya, sa Ilocos. Ang ilaw namin, gasera. Kaya maaga pa lang, di ba, ang agang kumain. Pagtapos yung kumain, padilim na. Maaga natutulog. Kaya naintindihan, 3 a.m. yata yung lola ko nagigising magsisimba. Okay? Hindi na yata ngayon, no? Yun yung disadvantage ng modernization. Nung nagkaroon ng kuryente, ang trabaho natin, mayroon na rin panggabi. Ayun na. So, nadadamage din ang ating health doon. Okay? So, if you want to be more healthier, early to bed, kahit 8, 9, kahit gumising kayo ng 3, 4, mas okay na yun. Okay? Ibalik lang natin yung dati. And of course, do not forget God. Kasi kahit na anong gawin natin, if we have no support or we don't believe in God, okay? Trust in God that all your health problems mag-improve. Okay? So, ito ako dati. Yes, parang no? Parang hindi ako. Parang sarap kurutin, no? Parang teddy bear. Ayun, nakasipap ako noon. Pag wala ako niyan, kahit na 12 hours ako matulog, nakakatulog pa rin ako. Like, tinatawanan ako ng mga pasyente pag outpatient. Bigla ako nagpo-post, tinitingnan nila, nakapikit na pala ako. Okay? And kaya ako nag-change ng lifestyles because every time mag-drive ako, nakakatulog ako. So I have 3 car accidents. Okay? Kaya kung hindi ako magbabago ng lifestyle, naku po, baka may madamay pa akong may ma-aksidente. No? Kaya ang sleep apnea is hindi siya, pwede ka rin ma-stroke dito, ma-heart attack. Sa akin, pwede akong accident Ayun. So, nung nag-lifestyle change ako, ang yabang ko na. Parang mga bata, no? Papakita lang ng nagtatanggal ng mga damit sa taas.
Okay? So please follow my page. Thank you for following. 54,000 followers. 307. Nung ginawa ko itong slides na to. And of course, Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gibo and Kuya Gibo Gilbert Salvador. So, if you have questions, kahit hindi diabetes, pwede po. May mga tanong po ba kayo? Ba? Parang ready sila sa quiz na. Ayun. Yes. Pagka na may naumpisahan, sunod-sunod na yan. Sige ba? Sige sir. Abot ba? Asa na ano? Ano yung white? Ano ka naman? Yung white. Order po na. Good afternoon, Doc. Yes, po. Kabuhay po kayo. Doc, may tanong kasi ako, di ba ang low carb is nade-demonize sa mainstream media, and so on so far, marami po tayo nababalitaan na gano'n. Ngayon po kasi may lumabas na recent news din na nag-low carb din, nagkaroon siya ng diabetic ketoacidosis na tawag. Mention niyo po ba pwede i-elaborate o explain about that? Kasi po yun po yung nagiging panakot sa atin na kapag nag-low carb ay pwede tayong magkaroon ng diabetic ketoacidosis. Kapag may diabetic na po, kapag ano po ba yung case, kailangan po ba talaga may proper management sa mga ganong cases po? Thank you po. Okay, number one, you need consultation first if you have health conditions. Ang question doon is, nagpa-consult ba siya? If ang doctor hindi advocate ng low carb, syempre ang advice niya is for iba. So kung wala consultation, nanonood lang siya, ginaya lang niya, kasi tayo no, iba-iba ang katawan natin. It might work for him or her, pero it might not work for you. Pero if you are guided properly, nagpa-consult ka, tiningnan lahat ng angle ng health mo, then in-advise na ganito. Ako, ang advice ko, if you are diabetic and nag-i-inject ka ng insulin, you need to be guided. Hindi pwedeng mag-solo. Well, may mga lucky enough na nag-i-insulin, nag-low carb, nag-improve ang kanilang health. May mga ganun. But, if not guided properly, meron ding iba, magiging ganun, DKA, diabetic ketoacidosis. Nagtanggal ng gamot. Pwede kasing ginawa niya, nagtanggal. Kasi ang DKA, sobrang taas ng sugar na nun. Kasi kung tamang ginagawa niya, hindi dapat mag-shoot up ng gano'n ng mas maano nga, babagsak pa nga yung sugar niya. So, may mali. And hindi siya nag-strict low carb, I think. Nag-cheat eh. Diba? Imagine mo yun. Meron kang health condition, ginaya mo lang yung, alam mo, magno-normal and still you eat. Yung nagpapataas ng sugar, nag-i-insulin siguro, or hindi siya nagtitake ng medication, babalik ulit siya sa low carb. Ang tawag namin dyan, low carb, low carban. And now, sa akin, no, if your lifestyle is improving your health, continue it. Pero ang number one talaga is, kung wala kayong alam sa low carb, mag-seek ng professional help. Pwede namang consultation naman yan. Katulad ngayon, ba't kayo nandito? This is a free consultation after. Diba? Mas matututunan nyo lalo. Hindi yung nanonood kayo,
nakita niyo siya, bumaba ang sugar, bumaba ang mga liver enzymes, pumayat, ginaya niyo, tapos may naramdaman kayo, hindi niyo na alam gagawin. Iba kasi yun eh. Iba yung pagka may kausap kayo na ipapaliwanag. Kaya ako, when I do consultation, matagal. Hindi siya minuto. Matagal. Hindi lang yung papel. Actually, hindi nga yung laboratory muna kung titingnan eh. Yung pasyente, titingnan ko. Ano yung tsura? Paano sumagot? Overweight ba to? Underweight? Tapos ano ang lifestyle niya? Hindi ko naman malalaman yun sa papel eh. Kailangan ko kausapin ang pasyente. And then, doon ko aayusin yung kanyang mga considerations regarding doon sa health niya. Doon ako magba-base sa lifestyle. And makikita niyo yung improvement doon sa papel. Pero I do not treat paper, I treat person. Hindi porket nakita ko, tataas na yan. Tapos, in-interview ko, ba't parang hindi nagtutugma yung kunikwento nyo sa papel? It's either nagsisinungaling kayo or sinungaling yung papel. Dalawa lang yun. Malalaman ko rin naman yun. Kasi doon sa mga may symptoms, anong sasabihin niyo sa akin? Dok, nakakaramdam ako ng ganito. Palagi akong ihi ng ihi. Bumubula ang ihi. Hindi ako makatulog. Etong mga mga discomfort ninyo, i-correlate ko na sa lifestyle ninyo. And, well, regarding sa media, hindi ako nag-dwell doon. Saan ako nag-dwell? Doon sa lifestyle ng pasyente, nag-i-improve. Pagka nakakita ako ng pasyente na nag-i-improve, ipagpapatuloy ko to. Why? From 2019 until now, tahimik lang ako na nag-i-start eh. Kasi in-observe ko sarili ko noon, nag-improve ang health ko, in-observe ko yung mga pasyente ko na naglo-low carb, nag-improve. Then 3 years, napansin ko, mas natatanggalan ko pa ng gamot, mas nagiging energetic, nagkakamuscle yung mga pasyente ko, nag-i-improve ang kanilang health. After 3 years, maingay na si Doc Brian. Dahil meron akong nakita sa mga naglo-low carb na pasyente ko na nag-improve. Bakit hindi ko ikakalat yung advocacy na to? Kasi gusto ko bumaba ang mga diabetic, gusto kong bumaba mga obese, hypertension, lahat ng mga chronic diseases, gusto kong ibaba. Magsisimula tayo sa isa, dadami. So, doon ako nagpo-focus, hindi sa yung mga negative na naririnig ko. Hindi. Okay lang yun. Sige lang. Basta makita kong natatanggalan ko yun ng insulin, nakikita ko natatanggalan ko yun ng medication, nakita ko na mas gumagwapo kayo, gumaganda. Anong i-focus mo? Sa negative? O yun sa mga pasyente mong nag-i-improve? Focus ka lang doon. And eventually, marami kasing hindi ko makakaya lahat yan. Kaya nga, kayo yung tutulong. I-share nyo yan sa mga sisimulan nyo sa family ninyo and sa mga kamag-anak ninyo. What more, sa mga kasama nyo sa trabaho. Mas marami na ako, puro referral na bakit nag-improve ang kanilang health by doing this lifestyle. Diba? Kaya yung mapapanood ninyo na nag-low carb or nag-keto, nagkaroon ng problem, no? Pero kahit naman sa mga ibang lifestyle, nagkakaroon din ng problem. Ang problem nun, hindi nagpakonsulta. Meron nang nararamdaman yan eh. And yet, ang problem sa atin, tinitiis natin o obserbahan ko muna. That is wrong. Pag may listen to your body. If there's something wrong,
Pag 1 day hindi na-address, 2 days hindi, aba, pag pangatlong araw, andyan pa rin, hindi pa kayo nagpakonsulta, ano yun? Anong gagawin nun yun? Mahirap yun. Kailangan magpapakonsulta pa rin kayo. Kahit na naglo-low carb kayo, any lifestyle, if you feel something wrong with your body, dapat kayo magpapakonsulta. Hindi nyo titiisin. Okay? Kung hindi ma-address, maghahanap kayo ng ano kaya to? Diba? Kaya kung ang mga health problems nyo hindi nag-i-improve, try natin ang low carb. Malay nyo. I-try nyo muna. Kasi yung iba, hindi naman try. Negative na agad ang thinking sa low carb. No? I-try nyo muna. Kung nag-improve, lucky you. Pero need consultation. Next. Next question. As ma'am na naka-blank. Skip. First of all, I would like to thank you for coming over. Medyo busy schedule ako. That's why I'm thinking stress and busy schedule of mine affects my condition. Okay, so my question is, really I set the target when I sit down here. My goal, my objective is to make my condition better, lessen the medication. And I was surprised seeing that what you have recommended are all free. And plus the last thing that really touches my heart is trust in the Lord. Everything that I do, including my targets, lies on there. But my question is, my objective is set there already in my heart, in my mind, believing that the Almighty will guide me. The question is, how can I continue my target, reaching it very well, as we all know that there is always a process. If I will consult you today, and after a month or two, I need to know if there are improvements. When can I see you? How can I communicate? I am one of your followers. Is that enough? It's always, I am a professor, and I want always to talk to my doctor. Ano po ba mangyayari? Because I want to feel. Nararamdaman niyo po ba yung nararamdaman ko? Paano po kaya ang live writing, emailing, messenger? But better if two hearts touch together. Saan po pwede? Thank you. Ma'am, may tissue. English eh. Ikaw na sa pagod. English? Akala ko ikaw sa English eh. Can you repeat it from the top? Medyo ano eh. Mga 30% na ina-absorb. Nag-loading si Kuya Gibo. Bali lang, ang question ko is, you've been praying. You've been praying a lot. And then, one day, dumaan pa kami sa newsfeed niya. Paano nyo nakita si Doc? And the owner of the is my friend. Yes. I dropped by naka-post, Doc Gibo and Kuya Brian to be coming to and then I said, okay, if you want to register. Okay, bago ko saglit, huwag niyo pagkauntiran si Doc Gibo at si Kuya Brian. Kuya Gibo, tsaka Doc Brian. Kalitan kasi. No, pero sisipin ako rin sa Doc Gibo. All of you here, hindi niyo naman kami kilala talaga. We don't know you. And bigla na lang nagkaroon ng event sa kabanatuan. Hindi rin namin alam na magkakaroon ng kabanatuan. We just follow where God wants us to be. At kung naniniwala kayo sa God's intervention, ito na po yun. This is the proof na nagsasama-sama tayo dito
looking for, yun yung muna natin tatandaan, you are looking for answer. Ang tagal nyo may sakit, di ba? Ang tagal nyo may ng gamot. Padami ng padami. Why is it laging pag may sakit tayo, it's always the medication na. We are not against medication. Si Doc, free ako kakahingi ko nga lang ng reseta ito. We are not against medication. What we are up to is we go natural muna. No, that's what we are explaining to you. O, kinasabi, di ba? Karne, nakakasira ng kidney. Di ba? Nakakamatay ng cholesterol. Ang point ko, ang lagi naman mataas cholesterol mo, you are doing high carbs. Nasisira din naman ang kidney, you are doing high carbs. Diba? So sa amin, kapag dumandami na po yung listahan ng inyong gamot, pero ako dito nakalaginig pa yung coach natin, nakalaginig pa yung reseta. Reseta mo, yung lahat niya. Okay, yung versus ko, karne nakakasira ng kidney. Yung pang listahan yung gamot, hindi nakakasira ng kidney. Imagine that, imagine nalilito na Ano tayo ko na ba ito? Diba? So, ang simple lang po yung binibigay namin, ang gusto namin ipahayag sa inyo. Si Doc Ryan, hindi rin po siya naniniwala dati sa local. Until sinukuhan niya. Ako din naman po, kung mga nakakapalo sa akin ang lagi kong sakit, alam ko bang gagaling ako sa local? Yung ginawa ko, hindi. Alam ka namin ang mababa yung reality ng mga nag-enroll sa amin? Hindi. Ang sinasabi namin, let's go back to the natural and then let's see. So, isa lang sa akin, nagpa-mulat naman ako. I've been to different kind of health issues. Diabetes, hypertension, gout, heartburn, hypothyroidism, mitral valve collapse, allergic rhinitis, irritable bowel syndrome, maubos yung daliri ko. So, multiple health issues with multiple specialists, di ba? Endo, cardio, gastro, rheumatology, di ba? Bakit mo isa lang yung approach na ginawa ko? Unti-unti nagpo-correct ng katawan ko. Yun lang isang pinangawakan ko. May something dito sa local. So, ang isa lang interconnected lahat sila. Kaya kasi tinawag na metabolic diseases. So, when you correct the root cause, unti-unti magko-correct lahat. I'm not saying 100%. I'm not saying na ako'y 100% na hindi. Minsan ko nagkakautat pa rin ako. I'm just being honest to you. Ang sinasabi ko lang po, sa status ko ngayon, i-compare niyo po ako 4 years ago, wala ako dito. Nasa bahay ako, ginagawatan pa rin ako. So, may gawatan pa rin ako sometimes. Pero I'm more functional now doing the local. Yun po hinahanap natin. We're not seeking here maging perfect tayo. Yung maibalik mo lang yung 50% ng lalo na yung mga severe cases. Kaya sinasabi namin, there's no one size fits all. No? Kaya kung ano rin yung sakit mo, ang magpapagaling din dyan, hindi naman kami ito kayo rin po. We are here to just to guide you, to give you guidance. Okay. Kuya Nico, at saka ang isa yata sa question ni ma'am is kung paano mag-reach si Doc Gregory kayo after ng free consultation. Okay. Pagka lang ginawa nyo, ayaw na messenger, telephone number, text, PM, telegrama na po, hindi na Actually, pwede niyo pong i-message. Nakapalo na po kayo. Yes, pwede niyo lang pong i-message yung page ni Doc para sa siguro follow-up consultation. Or kung gusto niyo po pumasok sa program nila. Kung ilang kayo, urgent, hindi mo makontak si Doc. Kasi mami po talaga yung sinasagot. Bukod pa doon sa mga inatin ng patient, no? Dahil na rin yung sinasagot ng mga patient. So, may also contact us. Kontakin nyo na si Shea, kontakin nyo ako. Lalo na kung urgent, gagawin natin ang paraan, no?
Next, may question pa po? Yes, and lahat ng mga concerns nyo, kailangan malaman ko muna. Paano natin isosolve. Basta tandaan ninyo, lahat ng problema may solusyon. Yeah. Huwag nyo isipin na wala na. Yes. Next question. Nung nag-low carb ako, doon ko na nakita na very complicated cases nag-i-improve. Like heart blockage, complete. By doing low carb fasting, ngayon naka-carnivore na nga siya. Nag-improve. CKD improved from 5 to 3A, from 4 to 3A. Nag-i-improve. Na ang thinking natin, wala nang pag-asa. Kaya dito ko nakita eh. Sabi ko, kaya habang may buhay, may pag-asa. Okay? Next. Next question, si Ma'am. Ay, thank you. Hello po, good afternoon, Doc Brian and Kuya Gibo. I'm Myra from Cabuyao, Laguna. So, lumos talaga kami dito para umattend po ng pre-consultation kay Doc. Actually, I'm a low carber for 6 months and nag-enroll po ako sa isang challenge. Kung ano po nyo sa Facebook is si Low Carb Lodi. Yes. And malaki po yung na-improve po sa akin lalo na sa health. Last year po kasi na-diagnose po ako ng severe anemia and nag-ano rin po ako na-operan total abdominal hysterectomy. So after that, na-realize ko na kailangan ko magbago ng lifestyle. Actually, Doc, marami na akong na-try na. Just to share lang po ha, para at least ma-ano po kayo, ma-inspire. So marami din po akong na-try na mga diet, lalo na po yung vegetarian diet. Kaya lang, ang nangyari po sa akin, mas lalo po ako lumobo. Yun po, parang mas lalo po nagkaroon ng mga pamamalas po sa katawan ko that time. So nung nakilala ko po si Dr. Blondie, doon po nag-start yung nagbago po yung lifestyle ko at yung pananaw ko about low carb na mali pala yung ginagawa ko. Marami yung maling ginagawa. And isa na din po doon yung cholesterol. Yung cholesterol po kasi yung kinokorek ko. So, isa rin po ako sa mga follower niya doon since last year. And then, nagpa-lab po kami this year. Ganun pa rin po yung result na cholesterol ko. Lalo na nag-low carb ako, parang from 100 plus, ngayon ay 200 plus. So ngayon, sabi ko, anong may mali ba ang ginagawa ko? Pero weight loss yung goal ko kasi wala naman po akong maintenance. So from 80 kilos na 67 na po ako. Yun po. Yun yung tanong ko, bakit po hindi babago yung cholesterol? Tapos tumataas pa po. Thank you po. Ay, bakit hindi nagbabago yung cholesterol? Actually, okay na sa akin yung 200 plus. As long as all the parameters are normal. And then, nagtaka ako, narinig ko, nag-vegetarian ka, and hindi ka nag-lose ng weight, no? Well, hindi wrong dun sa vegetarian. Lahat ng kilala kong vegetarian pa yan. Pag ikaw chubby, wrong yung pag-vegetarian. Baka vegetarian, more of carbs or sugar. Yun yung problem doon. Kasi yung mga kilala kong vegetarian, talagang payat, slim. Slim sila. So may mali. Pero, hopefully, ma-address natin yung mga health concerns mo. Anemia, secondary to myoma ba yan? Sana maaga kang nakita kita. Pwede naman ma-address pa yan. No? May mga iba kasi na may myoma, bleeder talaga pagka nag-mens. Pero may iba naman hindi na sasalinan. So, ang problem sa iyo,
na-admit ka, nasalinan ka ng dugo, profuse ang bleeding, kaya kailangan tanggalin ang mattress together with the myoma na yun. Well, anyway, hopefully, no, yung concern mo is cholesterol, kung 200 plus, nothing to concern. Ngayon kung talaga may anxiety kayo, ilan yan? 290? 240? Okay lang. Not to worry. If you want to lower it more, pero sa akin, no need. You can do fasting and exercise. And please, chew your food. Ang problem natin dyan, hindi nangunguya ang pagkain. Kaya thinking natin gutom, pero sabi ni Doc Brian, eat when you are hungry. So kain ka pa rin ng kain. But if you're not going to chew it properly, satiety doesn't sets in. So feeling mo, gutom ka. So you add more servings. But when you chew it properly, satiety sets in, mapapansin mo, di na ako gutom. Huwag mo na ubusin yung tira. Tama na yung ginagawa mo. And then, you will feel more lighter. Para malaman niyo kung nag-o-overeat kayo, when you stand up after eating, mabigat ang tiyan niyo. Pag ganun po yun, nag-overeat kayo. Kailangan, pagtayo nyo, hindi mabigat, pero hindi kayo gutom. Sa atin, kakamadali, lunok. Bilis kumain. Yung iba, walang pustiso, hindi manguya, lunukin na lang. Bloke. Oo. Kaya, pinapressure cooker na lang nila. Hindi naman sabaw yan. Magpagawa kayo pustiso para yan ang function ng pustiso. Kaya dapat pagka nagpagawa kayo at may masakit, dapat ayusin. Okay? Ano ba unang sumisira ng ngipin in the first place? Ano ba? The sugar, di ba? Nagpapalambot po yan ng buto, mga asukal. Okay? Any question pa po? Ay, minalagdag na ako sa cholesterol. Just in case, personal ko na naman to, personal experience, no? 2 years ago, nagpalap ako, di ba 200 ang normal? Ako ay 437. Okay, yung pinapalaboratory ako, may libreng consultation sa cardio. Pwede, sige daw, pinilit ako eh. Hindi libre. Ba't ako kung result kasi nandun yung doktor. Hindi ka. Pero sa mga pangilala, ano yung pinapractice ko, ano yung ginagawa ko. So, pagkakitaan dun sa ano ko, nung by that time, 3 diabetes pa ako. So, 4 years na ako, bali 2 years na ako nag-low-carb noon. Pero dun sa FDS ko, pre-diabetes pa. So, tapos, mataas ka yung cholesterol ko, mataas ka LDL, mataas ka HDL, normal ang triglycerides ko. At kung makakaharap ako ng cardio, ang una niyang in-emphasize, pinulugan niya agad ng pula yung 437 ko. At ang sabi sa akin, mga heart attack ka dito. Gigil na gigil pa yun. Oo. O di ako nakating na kaya. Kailangan ko yun ito. Alam niyo na, statin, di ba? So ako, tiwala lang ako sa local. Kasi by that time, ang tinitingnan ko doon, yung FBS ko. Imagine kung 437 din yung FBS ko, ano nangyari sa akin? Diba, ngayon ko lang naiisip, masyado na yung nagpo-focus dun sa cholesterol, diba? Pero ang tunay na nakakasira talaga, kung sobrang taas na yung sugar mo. Ito hindi ko siya sinunod. 2 years ago, last February, nagpa-lab ulit kami. Siguro, 1,500 na cholesterol ko. Kasi wala naman ako ininom na gamot. No? Tuloy pa rin ako sa pagkain ng karne, ng taba. Nakikita niyo naman yan. Normal sa amin. Makain kami ng chicharon, ng mga lempo, pipata. Kasi naniniwala kami sa
Bakit nung lumas yung labs to last time, 200 plus lang mo gusto ko. 200 plus lang, malapit ang magmaman. Ang si Commander, normal. Lahat. Isa kami yung pinakain. Wala kami nilong na gamot. Ang FPS ko, normal. HbA1c namin, normal. So, wala namang study, di ba? Yes. So, kung mapapansin nyo, no, yung mga na-stroke, na heart attack, marami dyan normal ang cholesterol, pero ang tataas ng FPS. So, nakokontrol ang cholesterol kasi yun, takot na takot tayo. No? May stroke tayo dahil mataas ang cholesterol. So, we tend to control the cholesterol by taking medication. Pero hindi nyo nakokontrol yung sugar. O anong complication ng uncontrolled sugar? Stroke. Heart attack. Heart attack. Kaya ang cholesterol is walang problem. If your triglycerides are normal, FBS normal, HDL normal. Kasi sa metabolic syndrome, sa lipid profile, dalawa lang ang tinitingnan nila dyan. Mataas na triglycerides, mababang HDL. Pasok ka na, ano ka na? May criteria, kasama ka sa metabolic syndrome. 3 criteria na pasok ka. So, if you're diabetic, hypertensive, mataas ang trigly, mababa HDL, and obese, 5 criteria yan. 3 lang meron ka niyan, metabolic syndrome. So, pag metabolic syndrome, high risk of cardiovascular disease. Pwede ka ma-atake sa puso, heart, sa stroke, pwede rin. Kaya you need to control your sugar, your BP, kaya yung triglycerides, baba natin. Okay? Kung ako may tanong ako, kayo, pumasok lang sa isip ko ngayon. Di ba, cholesterol yung pinatatakutan natin, di ba? Kung pagka-cholesterol mo mataas, nasisira ba kidney mo? Hindi. Nasisira ba kung ma-amputate pa mo? Hindi. Pagka-glaucoma ka ba? Hindi. Ba't ang takot kayo sa cholesterol? Pagka mataas ang sugar yung diabetic kayo, masisira ba kidney? Masisira, ma-amputate kayo, di ba? Aatakin pa rin sa puso. Pagka-glaucoma kayo. Nandun sa lagi ng sugar. Hindi ko sinasabi, mabuti ang mataas na cholesterol. Pero, i-educate natin yung sarili natin. Ano ba talagang dapat natin talagang katakutan? Cholesterol ba o yung sugar? May question po po? Ito, dito muna sa diba, yung sabi niyo po Dok, at least 1.5 liters a day. But sa cases ko, Dok, pag nasobran daw yung tubig, nagkakaroon ako ng edema, water retention. Okay, yan yung may condition. Pag may condition, siyempre mababago. Ano ba condition eh? CKD. Alam ko na yun. Yan yung mga pag sinabi, ililimit na natin yung tubig. If nagmamanas, ililimit natin. So, alam nyo, mga naglo-low carb, umiimpis pa nga. Why? If you eat more carbohydrates, high carbs, pasta, bread, you absorb more salt. So where salt is, water follows. Okay, nagmamanas. Kaya tama naman mga advice, pagka alam na kumakain kayo ng maraming kanin, or kumakain kanin, tinapay, pansit, low salt. Low salt. But when you eat too low carb, tatanggalin natin yung kanin, tinapay, pasta, sugar, we excrete more salt. So, kailangan natin ng salt, electrolytes. Ililimit talaga natin, then titingnan. Pagka hindi nagmamanas, ibig sabihin, andun yung threshold ng fluids nyo. Kasi, testing yan eh. Halimbawa,
1 liter, hindi ka naman nagmamanas. Parang feeling mo, dehydrated ka pa, pwede ka mag-add 500 ml. So, 1.5. Kung hindi ka nagmamanas, 1.5. Tuloy-tuloy mo lang yan. Pag nagmanas ka, balik mo sa 1 liter. Pero kung hindi ka nagmanas, at feeling mo, kulang, pwede ka mag-add another 500. So, 2 liters. Pero kung nagmanas ka doon, balik mo sa 1.5. Ano yun eh? Testing the waters. Depende yan sa katawan. Tsaka, depende yan kung nagmamanas. Ibig sabihin na sobrang talaga ng tubig. Or, high carbs. Alam mo yung 7 ang creatinine, mula balls hanggang paa, manas. Mula dito, nag-enroll sa low carb, strict, na-admit siya kasi hindi siya umiinom ng electrolytes. Pinalag ko siya dahil nanghihina daw ang baba ng kanyang sodium. Kasi nag-low carb you will excrete. Diba? Hindi siya nag-electrolytes. So, bumagsak ang sodium niya. 119, naging 117. Sabi ko, buti, hindi ka nag-convulsion. So, na-admit na swero, okay, lumakas. Pero alam mo yung manas, lumanggo. Yung nag-low carb. Nag-improve yung manas. Halos wala na dan. Then yung creya niya, from 7 after 1 month, 2.5. Siyempre. Okay, kumakabaw. Okay. Water kasi pinag-usapan. No? From 2.5, no? Hindi naniwala ang nephro. Pinaulit after 1 week, 2.4. Then after a month, pinaulit ulit, 2.1. Ang problem, bago siya graduate, tumataas ulit ang sugar niya. Tinawagan ko kasi magka-graduate na So, tinanong ko, ayun, biscuit, tinapay, bumabalik ulit siya. Nakaranas ng ginhawa. Anong ginawa? Yung goal, wala. Alam mo ang goal niya nun? Kasi nung 7, for dialysis. So, ano naging goal niya? Huwag ma-dialysis. So, after a month, nung nakita niyang 2.5, goal achieved. So, stop na ang goal. Ayun tapos na. Kailangan mag-set ka another goal. Ano naman ang goal mo? Matanggalan ka ng insulin kasi nag-i-insulin pa to So, hindi pwedeng mag-i-stop ang goal ninyo. Tuloy-tuloy lang. Pag nag-stop ang goal nyo, bumabalik kayo sa dati. Kasi ito, hindi naman niya gusto mag-low carb Wala sa isip niya mag-low carb. Ang nasa isip niya, huwag mag-dialysis. Kapit siya sa low carb. Ito, napanood ko, meron pa pasyente, bumaba ang creya Okay, kapit siya. Nasubukan niya. Mas lumakas kaya siya. Dati, nakahiga na kasi nakasonda palagi May catheter. Nakahiga lang, kakain, uupo. Sabi ko, you need to walk kahit nakasonda ka. Pag sinabi, duty ako sa Pasay dyan Dumarating sa ER. Hawak-hawak yung fluids Magpapalitan ng sonda. O imagine mo, nakakalakad yun. Kaya kahit na nakasonda kayo, pwede kayo maglakad. Akala niya, pag nakasonda, nakahiga lang. Okay? So, I don't know kung siguro kakamustahin natin. Kaya kakamustahin ko yun. Kasi sayang Na-improve na from 7, 2.5, naging ang last na creyan is 2.1. Hindi na yung pan-dialysis. Nakawihan na ako,
Bakit natin sinasabi na there's no one size fits all? Okay, example ko yung tanong ni ma'am. Sino nakabasa dito nung sinulat ko na about DIY? May nabasa niyo yan, di ba? Na pwede ba mag-DIY ang mga nag-low carb. Ito yung sinasabi namin na particularly yung payo ko sa lahat. Napakaswerte ko ni ma'am. Sino naka-atensya rito? Si KD naka-atensya dito. Naitanong niya yun. Na bakit sa kanya? Limit lang yung yung fluid. Tanongin ko kayo, ilan ba ang libo ang may CKD na mukhang nagka-practice na ng low carb? Bakit nagkakaroon na mas nakakasama kasi low carb kaysa mga kabuti? Because of DIY lang. Narinig mo kayo kumari, low carb ka lang pala. Sabi, 1 liter to electrolytes, 1 liter plain water. Ginawa mo naman. Diba? O kaya ka naman ng karne. Kahit karne na kayo mo. Diba? Doon po papasok yung importance ng guided. Kasi pagka guided po, tailored type po siya. Hindi lahat po lang nasa safe food list pwede sa CKD. Doon namin po inaayos din na huwag masobrahan sa protein, huwag masobrahan sa tubig. At may doktor na nag-guide. Kasi nag-DIY lang tayo. Hindi lahat kasi applicable sa DIY. Okay? Okay, questions pa po? Ay, sabi lang po. Additional lang din about ito eh. Teka. Si Sir Bernard Cruz is a nurse. Yes. Nasa dialysis, siya? Okay, so baka may share. Sabay na po siya kung sa question. Ayan, dialysis nurse, tapos low carb na rin for going 3 years. So, no rice, bread, pasta, mga ganyan, no? Yun, nakilala ko rin sila, kaya sina Doc Bray, Kuya Gibo, Commander Chef. Sa mga low carb communities, very active din naman po ako sa mga pag-follow and pagsunod. Regarding dun sa DIY, yun nga, sinasabi ni Kuya Gibo, individualized. So hindi po tayo pare-paras kahit nagpa-practice tayo, kailangan ma-tailor fit, lalo sa mga may condition. Well and good kung metabolically healthy or flexible, that's good. Yun, since nandun sa mga CKD cholesterol, i-share ko na lang kasi last nagpa-labs ako monthly or at least 3 months ako nag-monitor since yung practice ko naman variant ng low carb which is ketovore to carnivore. Mostly meat-based ako. Hindi na ako naggugulay, even yung mga meat salt, ganun na lang. Kasi parang mas improved ako for that matter. But nagsimula rin naman ako from the low carb safe list from Dr. Arojo, mga ganyan. So happen na since talaga mahilig ako sa karne, parang ganon. Yun nga, baka maitanong din about sa creatinine and yung pagkain ba ng meat, na-overeat ba tayo sa mga proteins, ganyan. Maraming factors, since may doctor nga, kaya mas maganda magpa-guide. Yun nga, kung sa akin na swerte ko lang kasi nga may privilege kami na natitest or alam ko yung ipapatest ko kasi nasa medical field ako, doon sa mga markers na tinitignan kung sa mga CKD, unlike dun sa mga laypersons na ano ba yung ipapatest, nag-low carb lang, sinudod ko na kasi kain lang siya ng kain ng karne, mga ganun. Yun, yung sa CREA ko, March 14, 82.8 sa milliosmol. And yung EGFR, yun kasi yung tinitignan naman namin, yung percentage ng kidney. So it's above 106. Parang 90 above, good functioning kidney siya. Alright? Ibig sabihin, ang laki ko rin po dati pala. Parang Doc Bray, 103 kg. Ang laki-laki siya, mukhang manginginom. Tapos, yan, mga classic signs na metabolic syndrome, hypertension, nag-meds, ang dami kong mga medications before.
Okay? So, kung meron, baka para maliit kasi yung 103. So, ngayon, ay nadagdagan, naging balance yung dun lang sa low carb, plus, kumbaga hindi siya enough nung pumayat, kasi may mga muscle losses tayo kung talagang kung sa diet lang, no, parang mas maganda yung maging firm, ganon. Prioritize yung proteins, no? Hindi lang sa vegetarian, kung sino yung nag-vegetarian na medyo baliktad, yun nga, payat. Kasi iba yung animal protein from plant protein, no? Hindi ko rin naman inaano yun kung yun yung practice, benefits, but still, mas superior siya doon sa yung protein na nakukuha from animal products over dun sa siya. And sino pa kasi yung may anemia, si ma'am, ayun nga, yung corrected since bleeder. I'm not sure kung how did you practice nung time na yun, nung nakilala mo na bang low carb since kay low carb loading. Yun nga, kung na-prioritize mo yung mga red meat. Kasi red meat, source of iron. Anemia nga yung kinokorek So, ang dami-dami makokorek si low carb sa mga nagiging condition natin ngayon. Yan, as you can see now, very active na yung lifestyle ko, parang kay Doc Bry. Actually, isang inspiration ko rin sa kanya sa mga wala lang akong pang register kasi mahal yung mga registration fees. I'm into running, biking also. Galing pa akong Pampanga, pinuntahan ko lang din sila dito para makasama ko kayo. 65 kilometers lang naman. Pero biking fasted state, di pa rin ako kumakain. Tubig lang. Yung tubig ko may asin. No? So, so form of electrolytes, since hindi naman ako yung, hindi siya yung long ride pack to make yung full na electrolytes. Yung asin lang, na-hydrate na ako. Basta, hindi naman ako since matagal na ako sa low carb, parang alam ko ng sakyan yung mga ins and outs, mga flaws doon sa So, yan, yung mga posts nila, syempre, mas madali ko na lang intindihin. Alright, so ako, firm believer na marami yung napapagaling. Kung if not cure, no? Kung hindi yung cure yung tawag nila, na since ang topic is doon sa diabetes, no? Very reversible po siya. Lalo sa mga type 2. Since yung type 1 is yun yung sa DKA, yun yung pinaka common dun Hindi magkakaroon. There are instances sa type 2, but not, instances sa type 1, but not very, yung mga type 2 diabetic sa DKA na mangyayari if done correctly. Or, yun nga, since ito yung advocacy nila, Kuya Gibon, saka Doc Bry, magpa-guide na lang. Natakal na rin yung question ni ma'am dun sa how can we reach you? Doon po sa page, pag nag-enroll po kayo, 1 month or 2 months, very po sila, hands-on. So, yun nga, through messenger, nag-exchange po kayo ng messages, ganun po yung dun sa program nilang yan. Sa mga hindi pa convinced, isa na kaming meron, last na lang. Kasi parang 2 times na kami this year na nagpa-pick, meron kaming group pick before. Ako lang nag-grab yung mga before and after namin, kaming 4 nila, Doc Bry. So, I think nakapost din naman sa mga pages nila pag ayun, pag nagkakasama kami na from that and then yung ngayon na nagkikita kami sa Pampanga kasi, so madalas sila doon. Before you leave, saan kanila pwede paano? Bernard Cruz lang, may Rocky dun sa niya. Kahit hindi, makita niya lang yan. Nakafollow din ako sa kanya, you will come across sa mga sa comment section, nakikiyan din naman ako interact. Yes, so yan na. Sa Bernard Cruz, may Rocky na close open parenthesis sa page ko. Then, profile siya, hindi siya page. Picture muna tayo with picture daw, picture. Oo, ano ito 2025 pala, tama. Ilang years na Sama kayo. Ano question natin? Ganyan?
Oh, Hindi ka kahit ano. Okay, 1, 2. Oh, selfie mo naman. Hindi ako marunong mag-selfie. Selfie po tayo. Ako mag-selfie. Lumayo ka. Doon na to. Ako na. Selfie tayo, selfie. Yun, yan. Ayan, pasok. Ayan. Okay. Isa pa. One more. Okay. Alright, palakpakan po natin Sir Ferdinand Cruz, ang isang dialysis na nurse, no? Alright, sino yung question? Sir, yung naka-red. Sir, nasa inyo yung mic. Huwag mo tigil O, mga tatlong question na lang. Oo, paano Mag-consultation na tayo. No choice kasi ma'am, nasa akin na yung mic. Okay. So, good afternoon, Dr. Ryan and Kuya Gibo. So, I'm Jan from Tonggulo, Laguna also po. So, okay, so, since 2012, meron na po akong acute allergic rhinitis. And meron po akong maintenance, yung nasoflu. And meron pa akong iniinom na dalawang gamot. And nung tinigil ko po siya, after 1 month lang, bumalik ulit yung pagbabahin ko. Yung bad breath, bumalik din siya. And since nag-low carb po siya last year, and ako 3 months na rin ako nag-low carb, after a month na nag-low carb din po ako, na-notice namin na nawala na po yung mga sintomas na sa pagkakaroon ng acute allergic rhinitis. Ang question ko lang po is, ever since naman talaga akong payat, ang question ko po, kasi nung nag-start ako is 61 yung weight ko, ngayon po is 51.95. Is that part po ng pag-low carb, yung pag-lose talaga ng weight? And ideal weight ko pa po ba yun? Thank you po. Okay. Hindi ko kabisado yung chart. Kuya Gibo, kailangan ng kodigo. Chart? Ano ba? Para sa weight. Anong weight mo, sir? 51 na. 51, ano height? Ano pong height, sir? 5'4". Okay. Ito, meron ako. Regarding naman sa weight, no? Kaya nga, lahat naman naglo-low carb, maganda siya pagka obese or overweight. Nakikita nyo nag-i-improve ang weight nyo. 53 to 65. 53 to 65 ang normal weight nyo. Underweight. So kung 51.9, that's almost 52. 1 kilogram underweight. So pagka mga underweight na po tayo, fasting for 12 hours only, 3 meals a day, do resistance exercise. Mahirap sa mga naglo-low carb ang 3 meals a day. So ang ginagawa ko, do resistance exercise. It will improve your metabolism, i-increase niya, then your body will look for energy. Anong energy? Food. Magugutom kayo. So, mapapansin nyo, mag-aana akong kumain ngayon na. Okay? Then, pagka nag-gain na kayo ng weight, i-ano lang natin sa in-between. Yun ay maganda. Balik ulit ng fasting. And do, malamang hindi kayo nagre-resistance exercise. Wala. Wala. Alin ang paminsan-minsan? Ang exercise. Ayun. So, kailangan mo mag-resistance. Kaya nga sa lifestyle ni Doc Brian, Kuya Gibo, no? Low carb lifestyle, right mindset. Low carb, proper low carb nutrition. Nagpa-fasting. Active lifestyle. To be the best. Hindi pwedeng wala yun. Hindi pwedeng fasting lang or hindi pwedeng low carb lang. Hindi pwede po. Hindi kayo best version of yourself. Kailangan talaga incorporated lahat yan. Nakita nyo naman dun sa New Start, may exercise tayo doon.
Okay? Magkasama ko. Huwag kayong maglala. Doon sa sedentary, hindi ko kayo ini-oblige na magbuhat ng parang Arnold Schwarzenegger. Hindi. Kahit walang binubuhat or mineral water, you can do resistance exercise. Yes. Yan. Mag-start lang kayo doon. Sedentary, hindi yung magbubuhat agad ngayon na mabigat. Hindi po ganun yun. Kailangan kailangan magustuhan ninyo ang exercise. Alam ko, hindi nyo gusto ang exercise eh. Maging part ng system ninyo. Yes. Paano maging part ng system ninyo? Kahit ayaw nyo ang exercise, walk, enjoy nyo lang. Huwag nyo munang pahirapan sarili nyo. Walk is the easiest. Pagka palagi na kayo naglalakad, hinahanap nyo na yan. 1 month, 2 months, 3 months kayo nag-walk, hahanap-hanapin nyo yan. Parang nung elementary kayo, high school kayo, maliligo, kailangan papasok na. Kahit na anong gawin niyo, babangon, liligo, papasok. Routine. Yes. Pag naging routine. Sino dito naman nagtututbrush mo? Araw-araw. Wala namang nagtutos sa iyo mag-toothbrush kayo, di ba? Pero bakit yung ginagawa araw-araw na automatic kayo? Kasi parte siya ng sistema nyo. So yung pag-walk nyo, kung di nyo ginagawa, hindi pa siya parte. Diba? Kailangan maging parte muna through tuloy-tuloy na pag-practice. Okay. Last two. Last two question. May tanong about electrolytes. Good afternoon po. Personally po, kaya po ako nagpunta dito. Hindi po sa mister ko po. Kaya lang, wala po siya ngayon. So, i-ask ko lang po daw kung may online consultation po kayo. Kung halimbawa wala po dito sa atin. Nasa ibang lugar po or ibang bansa po. Yes po. May online consultation and face-to-face. The problem is mga 1 month ko na kayo makikita. Oh, well, what's better is mag-message na para mabigyan kayo agad ng malay nyo, may hindi sisipot sa schedule, nagpa-reschedule sila because of circumstances, no? Pwede po kayo masingit doon. Follow-up check-up lang. Ay, follow-up question lang, Doc. Doon po sa electrolytes na nabanggit niyo po, ano? Once po ba na nag-start na mag-low carb, kailangan po everyday may electrolytes drink na po? Okay, pagka nag-start po kayo, you need it to spread it throughout the day. Then after that, yes, every workout kailangan electrolytes. Hindi na enough ang water. So, kung mag-workout na lang kayo. So, once you start, need natin daily yun. Spread throughout the day. Then, pag nag-adapt ng katawan natin sa low carb, during workout or lalakad, na bibilad sa araw, sip your electrolytes. Then, hindi na yan siya spread throughout the day. Basta yung total fluids nyo per day, ma-reach nyo. Minimum po yun. Hello po, Doc. Salamat po ako at nakarating po ako ngayon kahit na late ako. Kasi, yes! Gusto ko makita kayong dalawa ni Kuya Bibo at saka si Commander Shea kasi talaga mo talaga ako makapalo sa inyo. Since 2 years ago, kay Dr. Andres Rohotan po. Bigla na lang po sa aking cellphone tapos nakita ko po siya. Maganda po. Sabi ko, try ko pa yung mag-low carb kasi mataba po talaga ako daw at saka yung may fatting liver po ako. O, hindi na po kayo mataba. Opo. Pero ngayon po, nag-DIY lang po ako. Sumunod lang po ako sa mga sinasabi niyo. Nag-exercise din ako. Si ma'am, nakita ko lagi yan, nag-exercise. Yung dalawa ni Sir Gibo. Yes po. Sa page po nila. Pinalo ko po sila. Tapos, ginaya ko lang po yung sinasabi nila. Nung nag-walker po ako, wala akong naramdaman na mga grams, mga hilo, wala talaga kasi sinunod ko talaga yung mga sinasabing electrolytes. Nag-lose ako ng weight, araw-araw, titimpang ako. Bumababa ang timbang ko ng half kilos araw-araw. Kasi sineryoso ko talaga yung pag-low carb noon. Talagang 6 months po yun, tuloy-tuloy walang paniyak. Talagang low carb ang pinakain ko, wala talagang kanin, tinapay, pasta, lahat po.
sugary drinks, sugary foods, starchy food, talagang sinunod ko po daw. Ang gaan na pakiramdam ko, talagang hingalin Okay. ko. Yes. Talagang hingal ko, wala rin akong hilo, wala rin akong panghihina. Namamayanggi po ako sa sangitan, hila-hila ko pa po yung card ko. Gagalit pa ako sa mister ko dahil pag nasira yung gulong, ay pag hindi napalitan, hirap na hirap ako malingki. Pero nung nag-locker ako ito, pumayad niya ako, pero hindi ko na kailangan yung card. Ibigit ko na yung dalawang basket. Galing! Congratulations! Wow! Okay. Ano kayo papunta sa sasakyan yung dalawang basket kong daladala? Yes po. Wala na akong hingal, wala na akong naramdaman na parang mabigat dito sa umaga yung acid. Parang acidic ako noon. Tapos yung laway na doon na halos sa gabi, pag madaling araw, tumutulo na yan. Kasi parang ang dami. Pero nung nag-locker pa ako, nawala yun. Tsaka yung hinig ko, nawala din po. Tinatanong ko yung kasama ko sa bahay, naghihilig pa ako matulog. Dati, lakas. Hindi sila makatulog eh. Pinapalitan ko ako ng higaan. Napupuyat daw po sila. Pero nung nag-locker ako, wala na po akong hinig. Hindi na ako nag-iinip, tsaka wala na po yung mabigat sa aking katawan. Kaya, salamat talaga ako sa local mo. Opo. Kahit nag-DIY lang po ako. Ang tanong nyo? Ano yung question po ninyo? Alam ko po, kung yung tatay ko po kasi 91 years old na, pwede ko ba na mag-local? Ayun. Kasi namalas po siya ngayon, malas po kasi. Pwede po, basta sa mga ganyan kailangan guided, monitor. At kailangan ng consultation talaga yan. No? Kailangan makausap. Kasi hindi natin pipilitin kung ayaw. Kung paano kung ayaw. Ang goal to eh, magandang ka ng 50 years eh. Gusto niya makuha yung 100,000 pesos. Kasi pagka nag-100, tama ba? 100,000? Oo, 100. So 91 years old, consult lang po at kakusapin ko rin si tatay. Yes. Kasi pag sinabi niya, ayaw ko tangkalin yung kanin ko. Ipapabarangay kayo yun. Wala tayong magagawa. Kasi we do not impose, we inspire. Yes, inspire lang natin. Pero hindi natin pwedeng ipilit kung ayaw po nila. Okay? Last question, and then consultation na. Last. Huwag kayo maglalala doon sa hindi makakapagtanong. Eh, pwede ba magtanong kaso? Nakainis ito. Gusto nyo, wala na consultation. Tanungan na lang tayo eh. Ayaw. Okay. Question. Question. Yung mga hindi makakapagtanong mamaya po, sasagot din kami. Sige, sir. Actually po sa mother ko po ako na po mag-explain para mabilis po. Sa kanya naman po kasi ay normal naman po lahat yung biomarkers kasi di ba tinitingnan natin ay triglyceride over HDL ratio. Ang score niya is 0.7, mas ideal. Ang tanong ko po kasi, ang concern niya kasi nakaka-experience pa rin siya ng numbness, palpitation, frequent minsan. Tapos, nangyari po. Baka, do you think po ba, oxalate sensitivities po ba yung nararamdaman niyo po? Okay. Before we think of oxalate sensitivity, we first need to ask kung minimum na electrolytes. So, yung kinumpute niya yung fluids per day. So, hindi nyo alam kung ilang liters per day na inom. So, pwedeng dehydration. Or, pwedeng gutom. Or, puyat. Nagpupuyat? Hindi naman. So, alamin muna natin yung hydration natin before we do the... Ngayon, kung sa tingin nyo okay ang hydration, you can eliminate unti-unti ang vegetable. Pagka walang vegetable and still meron kayong nararamdaman, baka may something. Hindi diabetic. Normal na lahat. Okay. So, feeling ko dehydration. Taga saan po kayo? Cabanatuan. Magulay? Di ba? Cabanatuan, magulay. Alam ko, mga norte, magulay. Ay, yung mga process nyo, wala na.
May urinalysis, normal din. Okay. So, tingnan nyo. Ang manhid early morning. Baka naman nadaganan yung positioning of your body. Kaya pag gising nyo, parang ba't ang manhid nung blood circulation? Yun. So, blood circulation yan. Meron na kayong cardio and resistance exercises? Hiking. Wow, yun ang gusto ko. Kaso wala akong time mamundok. Hindi ako mahahagilap ng mga pasyente. Walang signal. Ano na? Hindi, okay na yun. I think yung sa positioning ng tulog, so yung blood circulation na iipit. Kasi sa umaga lang pag-gising eh. Then the whole day, wala na eh. Wala yun. Lifting exercise, cardio exercise. Mag-incorporate po kayo niyan. Then observe. Paano po kayo inom ng electrolytes? Paso-paso. Ayun. At saka PWD na. Tubig, paso-paso din. Senior muna at saka PWD. Ihi. Madaling araw. Yun ang baka... Sip-sip lang po tayo. Sip-sip lang. Spread throughout the day. Tapos, do resistance exercise, cardio, then observe natin. Baka naman hindi kayo oxalate sensitive. Okay? Alright. So, ang una natin is mga senior tsaka PWD. Yes. First, muna? Per group po yung gagawin natin yung Laguna, Los Baños. Seniors muna. Yung Los Baños. Si Malayo. Emelita, David, and... Emelita, David, nasa kamay! Come on down! Tsaka si Sir Norman, si Ma'am Sonia, and Sir Senet. Mama David, Sonia Luis, Helen. Dito po. Tapos, nagkakaroon na natin sila. Si Ma'am Sir Wen. Thank you. Hello po. Mag-linis stop. Kay Kuya Gibo. Kay Commander Shet, nandun po nagsasalita. Punta po kayo doon. Hello. Thank you for watching, and hopefully sa ibang mga lugar, mapuntahan din namin. Adapt and evolve. Be the best version of yourself with the right mindset, proper low-carb nutrition, fasting, and having an active lifestyle. Bye!